Sa hinaharap, isang mabigat na usapin ang kinakaharap ng isang binata at isang babae. Ang binata ay nagpapahayag ng kanyang mga damdamin sa gitna ng pagkabahala at pangungulila. Sinasabi niya na nais niyang ibahagi ang lahat ng kanyang kaligayahan at kalungkutan sa kanyang kasintahan, ngunit biglang nagtaka nang malaman na kinuha siya bilang katulong ni Qingyang. Ang binata ay nagtatanong kung bakit hindi ito sinabi sa kanya ng una at nadarama niyang iba ang kanyang pagkakakilanlan sa harap ng babae. Bukod dito, may mga hamon sa kanilang relasyon dahil sa mga patakaran sa opisina na nagbabawal sa pagdedate ng mga empleyado. Nagtatanong din ang binata kung gusto niyang maging huwaran sa pagsira sa patakarang ito, ngunit humihiling na pag-isipan muna ang lahat. Sa bandang huli, nagpapahayag siya ng pagtanggap at pag-intindi sa kalagayan ng kanyang kasintahan. Sa kabilang banda, ang babae ay nagpapahayag ng kanyang pangamba at pangangailangan sa relasyon. Nagtataka siya kung bakit hindi masaya ang binata sa kanilang sitwasyon sa opisina at nagbabahagi ng kanyang pangarap na maganda sana ang kanilang samahan. Sinasabi niya na handa siyang magtrabaho sa opisina ni Mingyuan at maging temporary assistant lamang, ngunit kailangan niyang bumalik sa paaralan sa Paris pagkatapos ng kanyang bakasyon. Ipinapahayag din niya ang kanyang pagsisisi sa hindi pagpapahayag ng kanyang tunay na layunin sa simula at nagtatanong kung dapat niyang sabihin sa binata ang katotohanan o hilingin na lamang ng tulong kay Chinyang. Sa huli, ipinapakita ng babae ang kanyang pangunawa at pagmamahal sa binata, bagaman may mga hamon sa kanilang relasyon.